Makinig kayong lahat. Malapit nang magwakas ang Hunter exam para sa taong ito. Ito na ang ika-4 at pinakahuling pagsusulit na gagawin ninyo. Lahat kayo ay dapat bumunot ng baraha. Ang bilang ng mga barahang yan ay eksakto lang para sa inyong lahat. Ang unang bubunot ay yung pinakaunang aplikanteng nakalabas doon sa tore. Kung ganoon, Ginong Hisoka, simulan mo ng pagbunot. Tingnan niyong mabuti. Ang bawat barahang hawak ninyo ngayon ay mayroong nakasulat na numero. Ang mga numerong yan ang magsisilbing application number ninyo para sa pagsusulit na nagaganap ngayong taon. Sa talabunotang yan ay malalaman natin kung sino ang hunter at kung sino ang bibiktimahin. Kung sino ang hunter at bibiktimahin? Hindi ko maintindihan. Sa madaling salita, ang paglalabanan ninyo ngayon ay ang number plate ng bawat isa sa inyo. Ha? At ngayon, ang numerong nakasulat at hawak ninyong baraha, ang magiging biktima ninyo. Ipinapaalam namin sa inyong lahat na nakatala ng mga numerong nabunot ng bawat isang aplikante. Kaya ang mabuti pa, itago nyo ng sarili nyong numero para sa inyong kaligtasan. Gaya ng sinabi ko kanina, ang paglalabanan ninyo ay ang number plate ng inyong bibiktimahin. At para makapasa kayo sa huling bahagi ng ating pagsusulit, ay kailangan nyong makaipon ng 6 na puntos. 6 na puntos? Paano naman mangyayari yun? Sa huling bahagi, ang bawat plate na hawak ninyo ay mayroong puntos. Ibig sabihin ng numero na inyong bibiktimahin ay mayroong 3 puntos. At ang sarili ninyong number plate ay ganon din. Sa madaling salita, kung maaagaw mo ang number plate ng iyong target at mapapangalagaan mo ang sarili mong numero, ay pasado ka na. Kapag ibang numero naman ang kinuha mo ay mayroon ng 1 puntos yon. Sa ganong paraan ay maaari ka nang makapasa. Mananatili kayo sa isla sa loob ng 1 linggo. Malawak ang islang iyon para sa inyo. Maaari niyong gamitin ng lahat ng paraan para makaipon ng 6 na puntos. Miss Cara, ikaw nang bahala sa kanila. Oo. Huwag kayong mag-alala dahil mayroon akong magandang balita para sa inyong lahat. Kung sakaling hindi kayo makapasa sa pagsusulit nito, ay meron pa kayong pagkakataon sa susunod na taon. Ang pinakamaganda doon ay hindi na kayo uulit sa simula. Ano, nagustuhan niyo bang binalita ko sa inyo? Ha? Pasensya na. Magpahinga muna kayo dito sa barko hanggat hindi pa tayo nakakarating doon sa isla. Kahit pa alam niyo na kung sino ang target niyo, hindi niyo pa rin alam kung sino ang taong hahabol sa inyo. Pwedeng katabi mo lang siya. Maaari namang isa sa iyong mga kaibigan. Ito na ang simula ng totoong pagsusulit. Kumusta na? Noong tumatakas tayo dun sa isla, ay para tayo magkakapatid na nagtutulungan. Pero ngayon, ay kinakabahan na parang ang lahat na makakarap natin ay ang taong tutugi sa atin. Ganun talaga yun. Ang pinakahuling pagsusulit na ibinigay nila ay hindi lamang tungkol sa ating numero, kundi nakasalalay din ang ating buhay. Nakasalalay ang ating buhay. Sino ba talaga ang biktima? Ang hahabulin mo o ang hahabol sa'yo? Hindi ko rin alam eh. Basta ako magtatago na lang ako. Tomba. Ibig sabihin, sa pagsusulit na ito, nakakalam mga eksperto sa pakikipaglaban tulad ni Hanzo. Isa siyang mahusay na ninja. Ang 3 Amori naman ay maaari magtulungan dahil sila ay magkakapatid. Si Greta, mahusay gumamit ng blowpipe dahil ito ang ginagamit niya sa pangangaso. Pangangaso? Isa na siyang profesional, hindi ba? Tama. Tungkol naman sa hawak ng blowpipe, kailangan mag-ingat kayo lahat. Mag-ingat kami lahat? Oo nga pala, may nakakalimutan pa akong dapat yung iwasan ah.
Sigurado ang lahat ng aplikante ay nangangarap na sana'y hindi si Hisoka ang nakabunot ng kanilang numero. Masasabi ko rin na pinakamalas na yata ang taong nakabunot ng numero ang pag-aari ni Hisoka. Sigurado siya ang lalabas na biktima. Sinong target mo? Ikaw, sino? Sekreto. Hindi ka dapat mag-alala dahil hindi naman ikaw ang target ko, Gon. Ikaw rin, hindi ikaw ang target ko. Kung ganon, magtingin na tayo ng numero. Sige. Ngayon na! Siya? Oh, Si Hisoka? Napakamalas mo naman pala. oo nga eh. Sino naman yan? Sino na nga yung may numerong 199? Hindi mo rin alam? Nakalimutan ko na nga yata ang mga numero na lahat ng mga aplikante. Pagkatapos magpaliwanag ng babae, tinignan ko silang lahat. Pero naitago na nila yung kanilang mga numero. Ang dadaya talaga, oh. Ha? Natutuwa ka ba o natatakot? Anong nararamdaman mo? Pareho. Yata. Kung isa lang itong simpleng pakikipaglaban, siguradong hindi ako mananalo. Pero ang dapat ko lang gawin ay kunin ang kanyang numero, kaya siguradong may magagawa akong paraan. Kapag naiisip kong may chance akong makuha yon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Pero kahit papaano, masaya ako. Ganun ba? Eh di pag-usayan natin. Oh, Malaki ang tiwala ko sa'yo, Gon. Makinig kayong lahat. Sana ay masiyahan kayo sa ating paglalakbay. Malapit na tayo makarating sa isla ng Zebiru. Ngayon maaari na tayong bumaba. Sisimulan natin sa pinakaunang nakalabas sa tore ng Patibong. Pagkababa ng isang aplikante ay kailangan maghintay muna tayo ng 2 minuto bago bumaba ang kasunod. Pagkatapos ng 1 linggo ay kailangan ninyong bumalik dito sa barko na mayroong 2 numero o 6 na puntos. Paano? Simulan na ang pagbaba. maswerte siya dahil siyang pinakaunang nakababa. May panahon siya maghanap ng pwesto para makapagmatsyag sa mga susunod na bababang aplikante. Ha? Bakit siya pa ang naunang bumaba? Siguradong hindi lang yung target niya ang makakaranas ng kalupitan. Ngayon ang ika-21 nakababa. Oo! Mag-iingat kayo, Leorio, Kurapika. Ikaw rin. Magkita na lang ulit tayo sa barko. Ang una kong gagawin ay hanapin si Hisoka. Ha? Muntik na ako dun ah. Masyadong malakas sa pakiramdam ng batang ito. Hindi ako dapat magmadali. Kailangan kong pag-isipan ang gagawin ko. Ano kayang gagawin ko? Paano ko makukuha ang numero ni Hisoka?
Imposible. Hindi ko makukuha yon kung haharapin ko siya agad. Ha? May tao. Meron pang isa. Siguradong yan ang target niya. Huh? Ah, Huh? sumablay siya. Ah! Pasensya ka na, bata. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako kasing hina na iniisip mo. Kaya mabuti pa, tumakbo ka na. Nagkakamali ka dyan. Ang yabang mo talaga. Pero hindi ka na makakatira muli ng iyong pana. Kaya ikaw na ngayon ang magiging kawawang biktima sa larong ito. Ha? Paano? Huwag ka na magsalita. Ang mabuti pa, ipunin mo na lang ang iyong natitirang lakas. May gamot ang aking pana, pero huwag ka mag-alala, hindi yan nakamamatay. Merong ilog na malapit sa lugar na ito, kaya hindi ka mamamatay. Paalam. Ang galing! Matyaga siyang naghintay hanggang sa dumating ang pagkakataon. Sinabayan niya ang hangin para hindi siya mahalata ng target. Hindi man siya nagtagumpay sa paggamit ng kanyang armas para mapabagsak ang bibiktimahin. Inasahan niya na yun, kaya gumamit siya ng gamot para maparalisa ang katawan ng kanyang target. Ganun pala ang pagiging isang hunter. Ayos! Ganun ang gagamitin kong parang kay Hisoka. Dapat ay hindi niya maramdaman na nasa paligid lang ako. Tsaka ako agawin ang kanyang numero. Tinulungan mo man ako, tatapusin pa rin kita. Bilang na 246. Kanino nga bang numero to? Kahit anong isip ang gawin ko ay hindi ko maalala. Ha? Sino yan? Ikaw ba ang taong mahabol sa akin? Ikaw palang kukuha na number! Teka, minahon ka muna. Nagkakamali ka sa inisip mo, Leorio. Hindi ka ang target ko. Sinungaling ka! May papakita ko sa'yo. Hindi mo naman to number, di ba? Kaya hindi mo kailangan maging bayolete. Siguro maliwanag na lahat. Siya nga pala. Total, medyo matagal din yung pinagsamahan natin doon sa tore. Bakit hindi tayo ulit magtulungan ngayon hanggang sa huling araw? Hindi ako papayag! Oh? Wala akong tiwala sa'yo at wala rin tayo pinagsamahan. Alam ko na. Kahit hindi ko nga akin target, pwede rin kitang biktimahin para pandagdag sa akin puntos. Huwag ka naman magbiro na ganyan, Leorio. Marami akong may tutulong sa'yo kaysa pag-aksayan mo ng panahon ng isang walang kwentang puntos. Halimbawa, maaari ko ibigay sa'yo lahat ng impormasyon tungkol sa iyong target. Alam ko ang mga datos tungkol sa lahat ng mga aplikante. Ano sa palagay mo? Umalis ka na. Wala akong balak na makipaglokohan sa'yo. Sandali! Huwag mo ako iwan dito! Hahayaan mo na lang ba ako mapahamak? Alam ko na ang target. Isagawa ang operasyon gaya ng plano. Sige. Nasisiguro kong hindi magiging ganito kadali ang lahat.
Hindi kagaya ng mga kahon na ito iilag si Hisoka. Kahit magtagumpay ako kapag ginulat ko siya, siguradong gagawin niya ang lahat para mabawi yon. Pero wala naman akong gamot na pampatulog para magamit sa kanya. Bahala na. Basta kailangan kong makuha yon sa isang atake. Wala akong ibang gagamitin kundi itong pamingwit ng aking ama. Para magawa yon, kailangan kong sanayin ang sarili ko sa isang gumagalaw na bagay. Parang baliwala rin ang ginagawa ko. Kung isang direksyon lang ang paggalaw ng bagay, wala rin na itong pinagkaiba sa isang bagay na hindi gumagalaw. Alam ko na. Kailangan ko humuli ng target na umiilag. Kung hindi ako makakahuli ng ibon na lumilipad gamit to, imposibleng makuha ko yung kay Hisoka. Sige! Kung sa bagay, hindi ako magtatagumpay kung hindi ko ulit-ulitin ang pag-iensayo. Isa pa! Inabot na pala ako ng gabi. Hindi ko akalaing ganito pala to kahirap. Kailangan kong gumawa ng paraan. Nakapasa ka sa akin. Sana'y maging mabuti kang hunter. Mabait kang bata. Ano kaya mangyayari kapag nagkaharap kami? Makakaya ko kaya si Hisoka? Ipinangako mo, Tita Mito. Ngayon ay maaari na ako sumali sa Hunter exam. Mag-iingat kayo! Pinapangako ko sa inyo, pagbalik ko sa lugar na to, isa na akong hunter! Mag-iingat ka, Gon. Gon! Ha? Tia Mito, pinayagan mo akong gawin to gaya ng iyong pangako. Kaya ngayon ako naman ang tutupad sa aking pangako. Siguro'y maliit lang ang aking pag-asa. Pero kahit paano ay meron, kaya susubukan kong gawin. Ngayon, humanda ka! Hintay mo ako, Hisoka! Kukunin ko sa'yo yan! Huwag mag-alala. Marami pa rin akong oras. Bakit ganun? Wala pa rin ako nahuhuling ibon. Kung sa bagay, imposible talaga makahuli ng ibon, lalo na kung lumilipad. Pero kahit papaano, kailangan ko pag-aralan ng kanilang paggalaw. Wala talaga. Imposible yung iniisip ko eh. Ha? Paano nahuli ng ibon yung lumalangoy na isda? Ang galing naman. Huh? Ang galing ng ibon! Sa ganung paraan, makukuha ko yung kay Hisoka!
Habang umaatake ang target sa kanyang bibiktimahin, sasabayan ko naman siya! Kaya ko! Makukuha ko yung kay Hisoka!